galing Duterte. Saludo sa inyo, sir. Dati po sobrang dumi ng lugar na ito. Talaga pong namangha po ako sa ganda. Talagang saludo po ako sa inyo, sir. Number 1 po siya sa amin sa Hong Kong. Dati po, nung nagta-travel po ako from Manila to Laguna, ang dami po talagang mga adik po dun sa lugar namin. Pero nung umupo po si Duterte, talaga po ang laking pinagbago. Sobra pong laking pinagbago. At hindi na po nakakatakot bumiyahe po kahit saan. Perspective lang yan eh. So depende kung ano yung perspective mo. Kung kahit gaano kagaling ang ginawa ng previous na president, pero pag ang mindset mo mali pa rin yun, 100% mali pa rin yun. But for us na naniniwala, for those people na naniniwala, big changes will build just like this one. Basura yun. Walang kwenta to. Pero nang ginawa pa rin issue. Nang gumanda, may issue pa rin. So lahat may issue sa lahat ng ayaw ng pagbabago. But for those na may gusto ng pagbabago, Yes. good ang last na president natin. For Bongbong naman sa ngayon, okay, may ingat lang siya sa mga ina-assign sa taas. Kasi minsan yung kahit good ang leader, pag hindi maganda yung nilalagay mo sa pwesto, hihilahin ka pa ibaba. Lahat naman ng tao gusto na maghanap ng butas. So definitely, pag naghanap ka ng butas sa isang tao, naghahanap ka lang ng opportunity. So for me, ang daming issues na dapat bigyan ng pansin sa bansa natin. At hindi worth na we will spend billions of, or I don't know, millions or billions of money for the impeachment proceedings. I don't know. Hindi siya napapanahon. Pag tiningnan mo, impeachment for what? Anong major na issue? Yung confidential fund. Hi ma'am, magandang hapon. Sir, magandang hapon sir. Ano lang po, ano pong masabi niyo po dito ngayon sa Manila Bay? Napakaganda. Napaka-amazing. Amazing kay sir, no? Buhay na buhay si sir, buhay na buhay yung ano ni sir, oh, yung amazing. Sir, first time ba sir sa Dolomite Beach? Oo, first time ako dito. Punta lang yan dito para Galing po ng Negros kayo ma'am, ikaw lang. Punta ako dito para makita yung lugar na to. Wow. Saan ba namin mapanood yan? Sa YouTube po. Sa YouTube ma'am, tsaka sa FB. Ang galing Duterte. Oh yan. Saludo sa inyo, sir. Ma'am, dahil nasabi mo yan ma'am na magaling si Tatay Digong, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po yung masasabi ninyo ngayon, no, sa Dolomite Beach at sa Manila Bay? Ay, napakaganda po. Kasi dati, ako din po, first time ko rin dito. Dati po, sobrang dumi ng lugar na ito. Talaga pong namangha po ako sa ganda. Talagang saludo po ako sa inyo, sir. Wow. Digong. So ayan ma'am, di ba wala na po siya sa politika ngayon. Pero kung sakali pong tatagbo siya ulit senator or vice president, susuportahan niyo po ba? Pwede po. Kasi number 1 po siya sa amin sa Hong Kong. Uy, OFW si ma'am. ma'am. Oo, OFW po. Welcome sa ma'am, sa ating bansa muli, yung pagbabalik ninyo. Grabe. Opo. So ngayon Ganda po, ang ganda. ma'am, meron po kasi mga issue ngayon, no? Kagaya ng kinasuhan po siya nung isang kongresista Oo. ng ayun nga po, nang pinadala siya ng subpoena. So ano masasabi niyo po ma'am na kinasuhan si President Duterte? Sa ano po, kung sa ginawa niya po, parang siguro kung may nagawa man siya, titingnan na lang siguro yung mga nagawa niya kaysa mga nakaraang mga presidente po. Ay talaga pong marami po siyang nagawa, lalo na po sa mga transportation po. Talagang na-miss po ako kasi nung nag-travel po ako from Laguna to Fairview po, talagang dati po nakakatakot. Talagang yung mga bus, kulang na lang hagupitin yung mga tao sa daan. Ngayon po napakaayos na po talaga. Kaya kung si Duterte po na tumakbo po siya ulit, susuportahan ko po. Yan po. So Talagang ayun, ma'am. solid si ma'am. Ngayon kasi ma'am, may mayroon pang kay VP Inday Sara po. Ano pong masasabi niyo sa pamamalakad niya ngayon as Vice President tapos Education Secretary? Sa ngayon po kasi parang sa tingin ko po sa kanya, parang hindi po siya yung siguro po sa kanya medyo parang hindi siya naangkop siguro siya dun sa SEC po. Parang hindi po siya. Siguro po may mas magandang paglalagyan sa kanya sa
sa tama niya pong sa kanyang kaalaman po, ayon doon sa kanyang wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Siguro po may pwede siyang lalagyan. Yan ang bilang Vice President naman po. Ano po sa palagay niyo, okay naman po ba siyang Vice President? Okay naman po. Yung kasi may mga issue kasing lumulutang ngayon kagaya ng 125 million na ginastos na ng 11 days. So anong masasabi niyo dun ma'am sa mga ganung issue? Mas maganda po doon maging transparency po siya. Maging transparent po. Yan po lang. Yan Para lang. walang issue. Para wala pong issue. Yan lang po. Tungkol dun ma'am sa parang usap-usapan at umuugong na impeachment kay BP Inday Sara Duterte. Ano po yung opinion niyo doon? Anong reaction niyo? Actually po, sa impeachment, wala pa po akong balita po sa kanya na ini-impeach pala siya. Pero maayos naman po. Kasi ginaguide din naman siya ng father niya, nandyan naman. So, maging maayos din. Yan, pero kung sakaling merong mga ganung ma'am, ano pong mararamdaman niyo as Duterte supporters? Syempre, malungkot. Yan. Kasi sila lang naman yung nakakapagpaayos dito sa... Marami po silang napapaayos dito sa Pilipinas. Transportation, sa... Dito, number 1 ito. Walang nakakagawa Yung sa kasi ma'am, no? Sa build. Sa build po. Maraming Tatay Digong. Marami proyekto. po siyang nagawa po talaga. Okay, last na lang ma'am. Mensahe po natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos, syempre, di ba? Ano pong ating message ma'am? Message sa kanya, President Bongbong, ako rin po isang taga-suporta niyo po. Inaasahan ko po na yung aking expected po sa inyo po ay nawa magawa din po. So, ayan po ay kailangan nyo lang pong humingi ng tulong sa Panginoon. Humingi po kayo ng wisdom, ibibigay naman po sa inyo yan kasi kayo naman po yung nilagay po dyan ng Panginoon. Kaya alam ko po, pag humingi kayo ng wisdom sa Panginoon, kaya nyo po yan. Yan lang. Ma'am, ito meron pa akong pahabol lang. Kasi nung, di ba, nagkaroon pa ng war on drugs nung panahon ni President Duterte. Opo. So, anong masabi dun ma'am? Maganda po ba or hindi? Maganda po yun. Kasi dati po, nung nagta-travel po ako from Manila to Laguna, ang dami po talagang mga addict po dun sa lugar namin. Pero nung umupo po si Duterte, talaga po ang laking pinagbago. Sobra pong laking pinagbago. At hindi na po nakakatakot bumiyahe po kahit saan. Hindi na po nakakatakot bumiyahe. Laki pong pinagbago. Kahit hanggang ngayon sa amin, alam ko po meron pa rin po siyang mga taong yung dati po niyang mga agent, alam ko po meron pa rin po kasi marami pa po mga nababawas na mga talagang mga siraulo na sa droga. Ayun, di ba nasabi niyo po nga maganda naman yung war on drugs, magandang kinalabasan. Pero ano masabi niyo po na merong mga kongresista na gustong papasukin ito yung ICC at imbestigahan daw yung nangyaring war on drugs. Sa kanila na po yan, bahala na sila doon. Pero para sa inyo bilang Pilipino, papayag po ba kayo na isang dayuhan ang maglilitis sa mga Pilipino? Meron man tayong sarili. Siyempre hindi. Siyempre hindi. Oh, hindi po. Kasi simple lang yan. Ang justice natin working. So, hindi sila inoto. So, papasukin natin sila, it simply means ang justice natin inoto. But since ang justice natin dito buhay na buhay, there's no need na papasok yung ICC. So, there are rules. Tama yun. Kung hindi nag-work ang justice. But as of now, nonsense. Perspective lang yan eh. So, depende kung ano yung perspective mo. Kung kahit gaano kagaling ang ginawa ng previous na president, pero pag ang mindset mo mali pa rin yun, 100% mali pa rin yun. But for us na naniniwala, for those people na naniniwala, big changes will build just like this one. Basura yun. Walang kwenta to. Pero nang ginawa pa rin issue. Nang gumanda, may issue pa rin. So lahat may issue sa lahat ng ayaw ng pagbabago. But for those na may gusto ng pagbabago, Yes. good ang last na president natin. For Bongbong naman sa ngayon, okay. May ingat lang siya sa mga ina-assign sa taas kasi minsan yung kahit good ang leader, pag hindi maganda yung nilalagay mo sa pwesto, hihilahin ka pa ibaba. Kumbaga yung mga yan sir, di ba,
Kung nabalitaan niyo po ba yung issue about kaya Vice President Inday Sara Yung tungkol dun pa-impeach. sa impeachment? Nonsense. Ano masabi niyo po dun sa mga nagsusulong nun? Oh, lahat naman ng tao gusto na maghanap ng butas. So definitely, pag naghanap ka ng butas sa isang tao, naghahanap ka lang ng opportunity. So for me, ang daming issues na dapat bigyan ng pansin sa bansa natin. At hindi worth na we will spend billions of, or I don't know, millions or billions of money for the impeachment proceedings. I don't know. Hindi siya napapanahon. Pag tiningnan mo, impeachment for what? Anong major na issue? Yung confidential fund. Yes, yun ang pinano nila, sir. Is there anything bad na nangyari? O is there anything bad na naging result sa confidential fund? Or dahil makakaliwa sila dahil sa confidential fund na yon, natatrack down sila. So it could be, if ganun ang nangyari, well, for them, need to be impeached. But again, para sa nagsisik ng truth, nonsense. So walang basis. Ayan sir, ayan, kasi na kanina nahinga natin ng opinion si ma'am kung sakaling babalik nga po sa pagtakbo ulit no, ang senador o vice president si Tatay Digong. Ano pong komento niyo dun sir? If physically fit, why not? Kasi kahit gusto natin yung isang tao, kung hindi naman siya physically fit, so useless din yan. Magiging gagamitin lang din siya ng ibang tao. But if President PRRD think na kaya pa niya, and then syempre matanda na, pag-alagaan mo yung kasalusugan niya rin, more than sa desire natin na bumalik. But kung ang question is about desire na babalik, hopefully sana kaya pa. So may malaking changes din siya pwedeng kasi 6 years is not enough. 6 years is not enough. Kulang na kulang. Pero again, we are so grateful through God's help sa kanya na kahit na 6 years during pandemic pa, natapat pa sa pandemic hindi normal yung presidency niya kasi hindi katulad sa mga previous na mga presidents na medyo maganda yung economy. But during his times na nasa pandemic tayo, buong mundo, still maganda yung execution. So kaya yung ugong-ugong na mga overpricing, emergency yun so kailangan. Ayan. Sir, kung sakaling 2028 na at sakaling tumakbo si Vice President Inday Sara Duterte as President, susuportahan niyo po ba sir? Kung wala na, maybe. For example sir, Kasi bukod kasi doon, may sarili kaming belief. Ang babae hindi dapat mag-believe. So yun lang yung pero pag wala talagang qualified na lalaki, pwede na. Pero yung pag sa ibang posisyon niya, we had 100% support her. halimbawa sir, ito halimbawa lang po. Yeah. Martin Romualdez versus VP Inday Sara, sino pong boboto niyo President? Sorry pero mas gusto ko si Inday. Kung sa options lang. But between Romualdez and Inday Sara, mas okay ang track record ni Inday. So Martin Romualdez right now, good din naman siya na congressman. Marami naman siya tinulungan. Nothing against with him. Pero siguro, mas sa track record, mas okay si Inday Sara. For now lang. Hindi pa naman tapos yung laban eh. Ayan sir, so kasi Duterte supporters kay sir no? So kasi marami nagsasabi na President Duterte is a pro-China. Ano pong komento niyo dun sir sa mga sinasabi namin? Hindi mo maiwasan yung pagiging friendship mo sa isang tao na baliwalain after sa presidency mo. So for me, parang walang mali na nakipag-usap sila. Pero kung siya yung nangunguna, ibang issue yon. Napangunahan niya yung presidente natin sa decision making. Pero kung ginawang issue ang pagpunta sa China na parang nangingialam pa siya doon, since na si Marcos ngayon is pro-US and then pro-China naman siya, alam mo yung matatalinong tao mahilig mag-play. So hindi natin alam kung ano nasa mindset ni President Duterte bakit siya pumunta doon.
but by looking sa manifestation sa action lang and somebody na mag-judge sa kanila, too early to say. So it could bring us good with China para na hindi mag-prevent ng war, pero I think walang issue. Kung hindi nga naging issue kay Bongbong Marcos, bakit ginagawang issue ng mga tao? Kasi napanood ko yung interview ni Bongbong Marcos sa kanya na tinanong, there's nothing wrong with one, okay sa kanya. So, kung okay sa presidente, na siya nga yung dapat tatamaan directly, bakit tayo mag-react negatively sa ginawa ni Presidente? Again, may mga bagay na hindi natin alam, na sila lang nakakaalam. So, maybe secret yun. So, there's nothing wrong. Ito sir, pangulit na lang mensahe na lang Sure. po kay President Duterte at Vice President Sara at President Bongbong Marcos. Una muna po kay President Duterte. President Digong, thank you for being our president for 6 long years, and then you bring a lot to this country. Is in order, the war on drugs na naging controversy, ang sindikato, kaya naman nila magpapatay na iba ako ang mistake sa kanya. So, pero again, he's a man of honor, you're a man of honor, and I really like na sabi ko, sige, huwag niyo ipakulong, pulis ako na lang. Pinotos ko yun. So, command responsibility must be under me. Be strong, keep on fighting, do what is right, and I do believe na very tough man siya, and he has a great God behind him. So ang masasabi ko lang sa kanya is pinag-prepare namin yung patuloy niya na health, and hopefully makapag-serve kasi sa country kung gusto niya. For Vice President Sara, tama na yung sinimulan, maganda yung sinimulan. When it comes sa education, okay siya, madami siyang binago doon sa education. Pero dapat niya tandaan na maraming grupo na nasa kaliwa, nasa education na sector. So, hindi ako nagtataka na kakalabanin siya kasi yung recruitment nasa loob ng school. So, yun ang gusto niya tatamaan, kaya kinuha niya yung education para na tanggalin yung mga nag-aabuso sa government. But again, ang kalaban hindi maliit, malaki. So, kung ano yung God ng father mo na nag-protect sa kanya, yun yung prayer ko na yun yung God na mag-protect sa kay Vice President Sara. Huwag siya matakot. Katulad ng pinakita na matapang siya sa Davao, paano yung sinampok yung sheriff na hindi nakapag-antay ng kaunting panahon. So, ang isang kasi naniniwala ako na in order for the evil man to win, it must be that good man do nothing. So, kung walang gagawin ng good man, evil wins. So, kung gumagawa siya ngayon and kinakalaban siya ng mga tao, is okay. Magpakatatag lang siya. Kay President naman, marami nagsasabi na impossible na bumalik yung bigas sa 25. Well, titingnan natin yung events sa buong mundo. Sobrang tough ngayon. War sa Ukraine, war sa Israel, sobrang tough. But, still, ang government natin very strong ngayon. Ang mga investment ngayon na pumapasok sa Pilipinas, kahit na billion ang in-spend niya, tapos 700 billion naman ang pumapasok, that's nothing. So continue as long as alagaan niya, bantay niya lang po yung mga, especially yung mga nasa top niya na mga dito, yung mga ina-appoint niya. Kasi again, baka yun ang magpapahila sa kanya sa mga. So thank you so much. Thank you so much po. Maraming salamat sir. Anong name niyo sir? Dexter. Sir Dexter, nice to meet you sir, no? Dolomite Beach. Ma'am, ano pong name niyo ma'am? Virgie. Ma'am Virgie. Salamat po sa pagpapaunlak, no, sa pagbibigay ng opinion at message dito po sa Manila Baywalk, Dolomite Beach. Ayan. See you next week.